Fire. Kauban ang usa ka bul-anong alagad, preacher, writer, and broadcaster, Brother Edsel Lakaran Closes. Nanukad live gikan sa San Miguel Cable TV2, Radyo Hagna 100.9 FM, Teleradyo. Ania ang inyong alagad, Brother Edsel L. Closes. Word on Fire. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful February 17, 2015 adlaw nga Martes. Another day to ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our Pope Francisco, Emeritus BP 16, Papal Ambassadors, Church Magisterium, Kardinal Tagliaki Vito Pidal, Emeritus with Cardinal Rosales, Archbishop Palma, Dobligas, and all Archbishops, Bishop Patrick Del Parcon, Emeritus Christian Will, Bishop Pedroso, and all bishops, magaparians, deacons, kamadrihan, seminarians, lay evangelizers. Panalangin ni Amahan, ang tanang mga benefactors, donors, supporters, the people who are working behind of this ministry, pilo-pilo nga grasyag panalangin, ibu-bu mo ngadto kadila, Amahan. Father, shower all the blessings that we need to sustain this ministry. Father, I pray for our President Aquino, Vice President Binay, Cabinet members, Senators, Congressmen, provincial officials, municipal officials, barangay officials, Department of Justice, Supreme Court, bless them, guide them. Father, I pray also for San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, our technical department with Engineer Sandro Casillas and Tuntun Cadelinia Bunani, bless them. Our finance department, construction workers, our linemen, engineering department, collectors, sub-offices, our ongoing expansions. Bless all of them, Father. As I pray, Father, that you may bless also Altia Business Center, protect my loved ones, Alma Antia, and the rest of my family members. I pray also, Father, that you may bless our ministry in radio, TV, newspapers, internet, local, and satellite. The GD Kaligan Foundation, our ongoing outreach and feeding program for the less fortunate. Bless tayo doon na Dayandim Chua, our CCTN Satellite Network, Oasis of Love, Community nationwide. Father, panalangin ni ang tanang nas hospitals, panibalay, bedridden, mga masakiton, nawad-an og pagtuog paglaom silang kinabuhi. Father, in Jesus, powerful of Nazareth, I rebuke at cancel us out of our sins, diseases, infirmities, problems, pains, troubles, hidden anxieties. I rebuke you, sicknesses, diseases, infirmities. Get out from each one of us. Tanang sakit sa tibok kalibutan, ug sa among lawas, sa lucipalos, medalus, order, brain cancer, brain tumor, sakit sa mata, kataratag, glaucoma, pterygium, sakit sa lunggan, ikadusa, anxiety, sa gam, sa dila, goiter, anxiety, anxieties, pharyngitis, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa kidney, tasog, creatinine, uric acid, sakit sa dugo, sa intestine, sa panit, cancer cells, insomnia, anemia, naitunglo sa pamilya, naitunglo sa trabaho, financial curse, tanan Ginoo in our all aspects of our lives. I rebuke you, I dissolve it out. Come to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. Veni Sanctis Spiritus, Holy Spirit, come. Fill this place with your fire, power, wisdom, enlightenment. Allow your people, Holy Spirit, to feel your healing touch. Shower us all the wisdom that we need right now. Santa Maria San Jose, Padre Pio, San Vicente, Fray San Roque, Ixiquil Moreno, San Basil Camillus, Chofilo Camumot, Fulton si Patrick Pitong Paul Anthony, Carlos Borromeo, Tamas de Agustin, Ato de Padua, San Miguel Sagabi, Sa Rafael, Silte, Barcajoril, all saints, Verabos, Blessed, our relatives in heaven, please bring our prayers to God as we honor and praise our God in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ang atong ebanghelyo karong adlaw
Sumala ni San Marcos Kapitulo 8, 14 ngadto ug 21. Ang ipapatubo sa pan sa mga Parisiyo ug ni Herodes. Ang mga tinun-an nakalimot sa pagdalagdagang pan. Usa ra ka buok pan ang ilang nadala didto sa sakayan. Unya mingon sa kanila, pagbantay kamo sa ipapatubo sa pan sa mga Parisiyo ug ni Herodes. Ug dag-inganay sila. Kisulti niya kini kay wala man kitay pan. Nabalo si Jesus sa ilang gipanagsultian busa, gipangutanan niya sila. Ngano naglalis man kamo nga wala kamo makadala og pan? Wala bagyapon kamo makasabot? Bugo na bagid kamo kaayo? May mga mata man ta kamo apan nganong dili kamo makakita? May mga dalunggan man ta kamo apan nganong dili man kamo makadungog? Wala ba kamo may dumdum sa akong pagpikas-pikas sa 5 ka pan alang sa 5,000 ka tao? Pila ba kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? Napulog duha mitubag sila. Ug sa akong pagpikas-pikas sa 7 ka pan alang sa 4,000 ka tao, pila ba kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? 7 mitubag sila. Unya wala pagyapon kamo makasabot, mingon sa kanila. Today we are remembering Saint Giordano Bruno, usa ka cosmologist and martyr katong 15th century. According to him, ang akong reference kaning All Saints Day nga libro, adlaw sa tanang mga santos, All Saints nga libro, The wise soul first not death. Ang maalam nga kalag dili mahadlok sa kamatayon. Rather she sometimes strives for it, ugani mangita sa kamatayon. So goes beyond to meet her, yet eternity maintains her substance throughout time, immensity throughout space, universal form throughout motion. Iyon si Bruno na di sa madlok mamatay. Ugani sometimes kung unsay iyang gituan nga sakto kay usam ni siya ka scientist, andam siya nga mutugyan siyang kinabuhi aron lang iyang dipinsaan ang unsay iyang gibarugan nga ideolohiya, prinsipyo ug iyang nakaplagan nga kamatuoran. Tungod sa kabright ni Saint Giordano Bruno, patay siya. He was condemned and he was killed. Gisunog ni siya dito sa St. Peter's Square. Mao ni ang usas mga dark events, one of the dark events in the past, na dito pa sa sacred place of Vatican ay tabo ang pagpatay ni ining Giordano Bruno. Apan pagdagan sa mga panahon, gibuhatan siya usa ka dako nga monument o gibutangan og titulo Champion of Intellectual Freedom against the forces of intolerance. Girecognize sa didto sa Roma tungod sa iyang kalantip sa labutan, ug later on ang simbahan nakakita nga kini si Giordano Bruno sakto sa iyang gituan. It has happened also to the great scientist and discoverer si Galileo. He was condemned into prison tungod sa iyang pag-claim sa iyang discovery ang kalibutan lingin and the earth revolves around the sun and many discoveries. Gikondena siya. Apan pagdagas mga panahon, si Pope John Paul II, our present saint, nangayog pasaylo
sa katilingban ni Galileo ug sa iyang banay sanglit ang simbahan nakapamalandong along the way nasayop di ay ang ilang gibuhat saktos Galileo. Ang concept sa kinabuhi ni Bruno o Galileo dunay similarity. Ang otoridad misinterpreted sa unsay ilang gitudlo, unsay ilang gibuhat, unsay ilang padayag diha sa publiko. Because they were both misunderstood, they were killed, they were condemned. Mao ni ang pait kung ma-misunderstood ka sa ubang mga tao sa mong palibot. Why? Tungod kay wa sila kasabot sa unsay imong gihimo. Ikaw, nakasuway ba ka nga na-misunderstood ka sa imong isig kaingon, sa imong silingan o membro sa pamilya? Kapila ka nakasuway nga sayop ang ilang pagtanaw sa unsay imong gihimo, gipanulti, sa unsay imong prinsipyo ug baruganan? Or kapila ka mikondena sa uban, kanagtuo ka nga sayop ang ilang mga binuhatan, sayop ang unsay ilang gituan? Beware of this truth. Sometimes we are mistaken in our judgment to the people around us, and there are also cases that the people around us are wrong in their judgment towards us. May tabo ni Bruno, later on ang otoridad simbahan may-recognize kaniya o sa kamarter tungod kay sakto ang iyang panudlo about sa siyensya. Kay si Giordano Bruno, mura pong Galileo, ikondena tungod sa iyang discovery, pero later on sakto man di ay siya. Bruno, kung hain ka, if you are in heaven, because we believe nga nagakontribute ka para sa kalamdag sa una-una sa mga tao sa nanglabayng panahon. Iampo mi nabisa ng kamatayon among dawaton sa ngalan sa unsay among gituan nga prinsipyo pagtuog baruganan. Iampo mi Giordano Bruno, kami nga mga problema, ni mga sakit, ni mga pagsuway, kami mga talawan, iapig ampong may mong isog sa pagatubang sa mataghagit sa mong kinabuhi, bisan ang kamatayon. In Jesus' name, Amen. I encourage the public to interact with me, 0927951247, 0930-681-320, 092841-49490. Muna nga itong mga numbers o katong landline 5318061. Uban ako karon si Engineer Sandro Casillas, ang head sa technical department, with Tuntun Bunani. Kung gamay nga advisory, doon ay mga interruptions sa atong mga signals sa nagkalaing-laing mga barangays. So probably diri sa Hagna makasinati ang ubang barangay like Teheron Poblacion, but maybe someday lain na pong dapit mo nang we ask apology for that. Advisory na gikan sa SMCNI Engineering Department. Then kagabi we attended a certain birthday celebration sa akong anakon, si anak ni Han, si Hannah Jean, if not mistaken. Basang kapikas, apo ni Tay Toto o ni Lupi Saulan, sa mga Saulan of Naatang. Thank you so much sa ilang kabuutan. Ako ning anakon, ako ning kinugos. Mao nang I am reminding the public, labi na sa mga kumari nako, wherever we meet, please sangpita ko ninyo kay tungod sa atong kabisi, sa dagatong ginauna, sa dagatong gipangbuhat, dakog possibility nga di ko kasag-o kaayo sa inyong mga naong, sa inyong mga pangalan. Like watapin na itong yaging simana, somebody approach me, mi amin sa kuha niya, habog pa man ako mi amin
murag hait ni Sir Sandro, akong mga anakon, anak ni kumparing Tinampay sa DPWH of Nindulman. Amin sa kuwa. Unang mga anakon, mga kumpari, mga kumari, ginikanan sa mga kinugos, ug asa man ta magtagbo, sangpita lang ko ninyo. Amin mo nako mga anakon. Kay ang akong pirming gasa ninyo, prayers, pagampo. Muna akong ikagasa ninyo matag adlaw. Then, birthday sa drone sa usas mga kaparian nato dito sa lungsod sa Agna, si Reverend Father Benvenido Umamalin. This morning I was touched when I attended the Mass. Tungod kadi na ko ma-imagine kining pamilyaha sa mga umamalin. Ilang maguwang si Reverend Father Ray Umalin, ang composer ug singer sa Linog sa Bohol. Ilang maguwang pari. Then si Father Benvenido Pari, ilang bagong pari, ilang mangod si Reverend Father Pablo Umamalin. Tulo ni sila ka umamalin nga napari sa Diocese of Talibon. Then dunay usa ka buk umamalin sa Tagbilaran, si Father Ray Umamalin Sab atong higala. Upat sila ka umamalin diri sa Bohol. Nakapamalandong ko unsa kadako ang ilang tinguha sa pagpangalagad sa Ginoo, sanglit tulugid sila ka buok, naghalad silang kinabuhi sa pag-alagad sa atong Ginoo. Probably di ta mahimong pari, labi nagminyo na ta. That is impossible. In a way, everything is possible with God. Luke 1:37. Pero ang akong point is, ang desire within na ining mga umamalin atong tang himuong panigingnan sa atong kinabuhi. Ang mga lagad ta in our little way according to centuries of Said Jesus, we can serve God in our own little way, in different means, in different forms. It's up to you kung asa ka pwedeng muhimo sa iyong pagpangalagad. It is not necessarily nga kinanglan yun pari ka, madri ka, evangelist ka, preacher ka, aron mahimo kang alagad. No way, that's wrong. We can serve God in our own little way. Ang concept nako, everything begins in our inner desire. Mauna nga kung nakita sa mga mamaling, gadila, silang tulo diya sa misa. Kaubas mga kaparian na to sa lungsod sa Agna, with Monsieur Oy and Father GC o ni Mons Orencio Hubak o uban pas mga kaubanan nila. Sa likod si Father Basilio. So mo niyang naitabo, mo nang I believe blessings in our town Agna are happenings today. Miracles are happenings tungod ni sa celebration sa birthday sa usas mga kaparian sa tong lungsod sa Agna. For your information, si Reverend Father Ray Umalin mo na nagkasalamo with my wife dito sa shrine sa Fatima sa La Union. Kay diha man nasay na sa Father Ray sa La Union Dugay sa among parokya presently. O nang thank you kaayo mga umamalin. Ako sa ning advisor o confessor si Father Ray ilang maguwang. Even sa akong satellite ministry, sa akong ministeryo sa Cebu, o sa mga nagpaluap for my development sa akong spiritual life, sa akong attitude, sa akong pagkatao mismo. O nang dako kog utang kabubuton ining mga umamalin. Sa panahon nga krisista, sa panahon nga down ta emotionally, si Reverend Father Ray Umalin ilang kinamagwangan mo tay akong advisor, confessor. Mo nang nakita na ako nga gibless gid sila tungod sa ilang kaputli sa kasing-kasing na makasabot sa mga tao na naas mga panginanglan, labi na ang panginanglan spiritual, emotional. By the way, kini akong isuot is new coming from akong inahan. Nabuutan inang Irene Dotarot Aguilar. Kumusta inahan? Thank you so much. Kay every now and then, some people are sending their helps
ipaagi lang nila og clothing para magamit na ako og wali. Pero beware of this. I'm not using this outside sa akong mga pagwali. Gawas og magwali ko sa publiko. Mao nang di na ko ni gamiton magsusuroy during sa ato rang mga wali sa TV, radio or sa atong public nga mga appearances. Then Oasis delegates, I am always praying for all of you. Ayaw mong atras. Anyway, wang pimawa na kung mo atras mo, pero you are accountable to your words. Sa unsay inyong saad sa Ginoo nga muatin mo ni ining iyang kalihukan sa dakbayan sa Sugbo. Whatever reasons na nakababag ninyo sa managsaad, inyo na lang tulubagon sa Dios. Kamo na mo'y accountable ni Ana. And I am praying for your enlightenment. And I am praying for your courage nga mapadayon mo niyadto mga nagsaad. We have already more or less 10 persons na ato mapada gikan sa atong ministeryo sa Walking with Jesus retreat sa Oasis of Love sa Cebu. Mugikan sila ugma sa gabi. Mao na atong yampo, please. Pray warriors, please continue praying for the expansion of our ministry, for more delegates to come in our retreat sa Oasis, for more supporters, benefactors of our ministry to sustain this ministry. Pray warriors, please pray for the progress of our different businesses and for our good health. Aron everyday inyo kung ikauban sa atong mga programa sa kahanginan. And pray for the ongoing development and projects sa among farm dito sa lungsod sa Alicia. Ako ginang pirming iminso ninyo sanglit makatabang mako sa environment kung akong tikaron ang yuta sa akong katigulangan, kabilin sa akong lulo ibok nga mipanaw na. Tikaron ako na kay bawo ko malipay ang Ginoo kay akong giatiman ang iyang kinaiyahan. So mao ni ang updates. Then if you want to follow my different teachings, I am encouraging all of you, please do na ko ilahi ug pinalahi nga mga teachings sa Bohol News Today. English na nga pamantalaan, everyday na siya. Follow mo ana. Then if possible compile kay murag libro ang dating kung inyong i-compile ang akong article sa Bohol News Today. Kay pulos na positive teachings akong gi-deliver diya. Muna if you can compile all the teachings, inyong i-bookbind, libro ang labas ni ana. Believe me. And it will be used along the way sa inyong panaw as your guide, reflection kung asa mo magpadong. Mao nang I encourage all of you, please follow in Bohol News Today. Now, speaking of the gospel, this is all about sa ipapatubo sa pan sa mga Pariseo og ni Herodes. Akong mamagaring anad niini sanglit usaman siya ka eksperto if ito about magluto o bibingka na butangan maginag ipapatubo, yes, isagol na siya mura naglurin ibutang para motubo ang imong bugas nga gigaling. Mao man negosyo sa kong inahan o amahan, sukad ko nakaundan og buot nya plus tabliya. Mao na ilang negosyo ang tabliya wa na isagol parang mudagan bihor mo na. Pero kining magama kag bibingka kinanglan butangan nimo og yeast ang libadura ang ginaling bugas tabunan para motubo niya hudnohon. Mao ni ang concept pag magisgot ag ipapatubo, and this is used in different bakeries. Ilagi ng butangan og yes ipapatubo ang ilang mga pan para ang gamay mahimong dako. Mana sometimes sinig-usap nato sa pan daw nagkaunta og gapas. Nya tingala tas kada kuspan wala man ta mabusog. Tungod kay ang nakapadako sa pan purmara.
artificial growth ang itabo sa pan o bibingka tungod na sa ingredient nga gibutang nga yeast. Mao nay giingon ni Kristo, beware, pagbantay mo ni anang ipapatubo sa pan sa mga Parisiyo ug kang Herodes. Unsa man kini ang ilaning pagpakaron-ing nun? Kay kanang bibingka bitaw og pan ni dako na, mitubo na, artificial man. Di mo na natural nga mitubo. Di mo na natural nga ang pan inig gama automatic dagko no naigi pangbutang na aron mo dako. Wanang labas murag gapas. Bibingka sweeto kay kuana kay saksi ko sa akong idahan kadlawon pa mamata para magluto og bibingka. Mao nang kamong taga Kandiway, pamainit mo sa paintas kong inahan des ng sudaan. Mao na ingon si Kristo, pagbantay mo niya nang ipapatubo sa pan. Di na literal nga ipapatubo kundi mao na ang pagpakaron-ing nun sa mga Parisiyo, Sadusiyo, ni Herodes o sa mga tao ng ilang kabuutan artificial. Pagpakaron-ing nun. Muna yun sa Matthew chapter 23, muramog pansyon, verse 27, nindot ang gawas, apan if we'll try to dig up to see what is inside of a certain tomb, hugaw, nagbukog, ngilad. So pa ang kanindot di ay slubganan is artificial. Dili natos, dili natural. Artificial. Mao ni ang concept ni Kristo. Beware sa mga Parisiyo kay ilang kabuutan pagpakaroning no na artificial na. And there are many people nga to makita nga ang naong di na original, di na tinuod, nawa na ang naturalisa sa dagway sa dagang tao tungod sa plastic surgery, tungod sa nuslip, ang sa panang ipa-inject aron nga mudakong aping, tas ilong, mugamay ang mata, pwede ba? O mugamay ang baba, mugamay ang dagway. Bisag unsa ray pang gamiton sa tao nining modernong panahon. Mao nang labas artificial iyang naong. Kay ngano ang naturalisa iya mang giusab. Kita mog tao sama ni ini nga bisag unsa lay ipang nudnud sa naong, anyway there's no wrong with that base sa akong analysis ni ana. Pero ang concept nako ba, ang tao nga natural ang naong na usog tungod sa gipang bagnos, gipang inject, gipang butang, gipang himo, gipang retuke. O nang daga mga babae makita nato nga katingala ta lousy or dili siya nindot tanawon before, pero karon sexy na kaayo, nindot na kaayo, pero di na natural. Mura nagbibingkang gibutang nga yeast, pan gibutang nga yeast, mitubo artificially. Mo na yung mga tao sa palibot ilang porma di na natural, artificial na tungod kay na ay gibutang nga elemento nga nakapausab ni ini. Mao na yung mga Parisiyo, silang Herodes, mga Udeo nga mga lideres sa ilang panahon dito sa Jerusalem. Ang ilang kabuutan pakitang tao lamang, pagparuning nun lamang, artificial, murag bibingka, murag cake, murag pan, nga ning tubo tungod kay naigibutang. Likewise, ang ilang kabuutan pagpakitang tao kay naas na gitaguan deep inside sa ilang kasing-kasing. How about us? Are we genuine sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw? Kung kinsa ta? Kay daghang bayan nato buutan sa gawas, pero sa suds balay bidya kaayog kinaiya. Daghang nato mga artificial ug naong gawi batasan. When we come to the church, daw santos ug santas ta nga di ta kabuak ug plato tungod sa atong ka disinti no sinti kabuutan, pero likod di ay dagang tagyawan ong mga binuhatan.
daga nato gabuutan tan-awon sa gawas apan ngilad sa kailadman. Nayuban buutan sa gawas pero di maayo og batasan sud sa iyang panimalay. Maayog kinaya sa laing tao pero kontra niya ang iyang makadugo, kontra niya ang iyang pamilya, ang iyang mga parinti, mga higala. And this is my realization. How I can conquer this earth through the gospel of God. If ever I was not able to conquer my own relatives and families. If ever di man ako totally og dala ang akong pamilya to God, ako nagtuo sa akong sige o pakiglambigit sa akong tinuod nga pamilya, akong immediate family in Alicia, akong mga parinti, gala, tingali di ay matakdan sila sa unsay akong gituang sakto. Matakdan sila sa unsay akong gipakita nga pagkamatarong, although not totally, naningkamot. Ano akong gituan? Kalisod kaayo nga maayo lang ko diri sa gawas, maayo ko magwali diri sa inyo, maayo kayo ko makita ninyong tagapalibot, pero if you will go back to my family, if you will go back to my relatives, if you will go back to my immediate loved ones, they will say bad words towards me, against me. What do you think? You will believe Brother Edsel is a person of God? I don't think so. Never! Muna yun ni John Maxwell, nindot yung librong Pastor sa Panta ba? Yang i-forwards ko Ngayon si Evangelist John Maxwell, if you want to conquer your neighbors, conquer first your family as well as yourself. Kung gusto ka ang imo mga silingan, musulodi mo, imo makuha ang ilang sympathy, empathy, ilang loyalty. Kinanglan imo makuha una ang imong pamilya ug mismo ang imong kaugalingon. And this is what I mean. Nga dapat di ay genuine ta, matilud-anon ta. Bisan asa ta padong, bisag asa ta paingon, sa bisan unsang panahon, sa bisan unsang circumstance, in any situation, matilud-anon ta, genuine ta. Kaya may mga panahon, nabuutan ta ni ining maong circumstance, ni ining maong situation, pangitan, pangginoo, simba, buutan man ta, pero gawas ana, sa laing dapit, sa laing aspito, di naman ta buutan. O na makita nato nga dili consistent ang atong pagabutan. And that was the attitudes of the Pharisees. Their goodness, their kindness was not consistent. Plastic, artificial, dili matilud-anon. And this is my message to all of you. Be consistent sa inyong kaayo. Kay mo man nga akong na-realize, kung buutan ko diri pag magwali, buutan ko atubangan sa atong mga igsuon sa pagtuo, buutan kunuhay ko dias palibot ug asa ko paingon, pero kung adtos akong kaugalingong pamilya, dili. Ngadtos kong ginikanan, dili. Ngadtos ko maigsuon, dili. Ngadtos ko mga parinti, di ko buutan. Kamo, unsa kay inyong ikasulti against me, towards me, may mug wahinong danis Edsel ay mug tuwana. Pero you know what? Until this very hour, no one dare to speak like that towards me, against me. If you ask me why, tungod kay ang mga silingan ako dito, ako mga parinti, ako mga higala, although they knew me, pero nakita nila how I manage myself towards them, how I handle these people, my relatives, my friends in Alicia. Muna nga akong i-practice, ngano, ang consistent ang akong kabuutan. Di lang diri sa TV, di lang sa radio, di lang sa newspaper or internet, di lang kung magwali ko, di lang kung magsuroy-suroy ko diri sa atong dapit sa lungsod Sagna or wherever. No! Pangit paminawon kung dili consistent ang akong kabuutan gikan sa akong
kaugatan gikan sa akong tinubdas kinabuhi nga mao ang akong ginikanan. Mao ni ang atong i-practice atong kinabuhi. Kay ang mga Pariseo sa gawas ato bangas mga tao buutan, pero sa tinuod lang kinaiyag kinabuhi sa diin sila gikan sa tinuod nga Pinoyanan, sa tinuod nga grupo, sa tinuod nga dapit, plastic to, daotag kinabuhi, yawan-on og kinabuhi. Dili consistent ang ilang kabuutan. And this is my message to all of you today. Are you consistent sa inyong goodness, sa inyong kindness, sa inyong tasdag sa kakinabuhi? Consistent ba ta? Kinanglan ang atong aura, kinabuhi, ang atong pagkatao, consistent. Buutan kas balay, then buutan kas gawas. Buutan kas gawas, buutan kas balay. Di kayang uban buutan kas gawas, dautan sa balay. You know what? I remember this comments towards me when I was in elementary. Fresh na fresh this akong paramduman because at the time, I was not yet preaching the words of God. Kinagwali ko at the age of 15 when I was first year high school in Alicia National High School. When I was elementary, you know what? A certain teacher told me, Edsel, you know, plastika. Kay honor student man ko, api ginang kabutas ko lang pakita, parang dako grado. Dito sa inyo, di daw ka masugo, niya iskulan ko giyan, tinuod na. Bisag di pa isugos, maestra himuon ko na before when I was in elementary. Pero suguon ko sa kong lula, suguon ko sa kong papagmamag, bukod una. Kasaba una, usa ko mo tunong. Moto when I heard the words of my teacher, she gone already, she died already, wa na diya, rather, nakahinuklog ko, nakapamalandong ko, nga saktong iyang giingon, dili consistent ang akong kabuutan. Buutan ko sa eskwelahan sa among balay, dili. Probably dagang estudyante sama ana. Inyong mga anak, ginikanan, buutas eskwelahan sa inyo tapuan. Dili consistent. Nayuban, buutas simbahan sa ilang balay, dili. Dili consistent. Nayuban, makita na itong buutan des publiko, pero sa tinuod nga pamilya, kinabuhi, dili buutan. Dili consistent. Plastic. Pagpakaroon ingnon. Ngunit akong hagit sa matag tao. How to preserve your goodness. Kung saan pag-preserve ang imong kabuutan diha sa imong tinuod nga pamilya, imong balay, din kagikan, imong lugar, imong sitio, then wherever you go, buutan yapon ka. Nayuban, buutan pag na'y magtanaw, pero di na ugwa. That is a character. Character means you are good even though no one sees you. Bisan pagway nagtanaw nimo, still buutan ka. Not like some people around us, buutan pag na'y magtanaw, buutan pag naay mga saksi, buutan pag naay audience, nindot kayo iyang gibuhat, pero pag way mo tanaw, way saksi, mulutaw ang iyang tinuod nga kinaiya, ang iyang pagkadautan, ang iyang nilad nga binuhatan. Mao nang ang dakong hagit nato, unsao nato pag-preserve ang atong kabuutan wherever we go, wherever we are, whatever circumstance, whatever situation do we have in our individual's life. Kaya lain kayo paminawon, buutan lang sa Edsel, sa wali, sa mga tao, sa palibot, dili. Buutan lang taswa kaila. Nya umad tumus amoa dito sa Alicia, di ko buutan, wa ko magtarong sa kong kinabuhi, banyaga ko. What do you think? What you can say towards me? Ganahan ka mo maminaw sa kuha? No way. But believe me, even my neighbors right now are listening to me. My neighbors in Alicia. Ang silingan ng mga balay sa among farm sa Alicia, naminaw sa kuha. Ngano? Nakita Manila. Nasukad ko nagwalis ibangilyo, naningkamot ko unsaon ako pagtabang ang akong pamilya, unsaon ako pagdaslas Ginoo. Aron consistent. Ano ako manigi-share ninyo? Aron ma-relate ninyo.
nga dapat dahil consistent ka sa imong kaayo. Consistent ka sa imong kabutan. Kanang imong bitbiton imong kaayo bisag asa ka ba? Kay kung pili-pilion na imong ani kabutan sa iyong dapit dili plastic ka. Artificial ng imong pagkatao. Butan ka diri ka na kaila pag tuwa na ka sa iyong dapit probinsya di ka butan, di ka consistent. Artificial ka sa imong pagkatao. Right? Mao na dakong hagit sa tao kay daghang tao dili consistent ng ilang kabuutan. Plastic. Artificial. Lahi ilang naong, lahi po magtalikod. Lahi sa gawas, lahi sa sulod. Daghang mga tao nga ingani ang gawi sa kinabuhi na dili sila makapreserve sa ilang kaayo matag karugunya, matag adlaw, matag oras, matag segundos lang kinabuhi. Usub-usub ilang mood, usub-usub ilang kinaiya, usub-usub ilang batasan, dili consistent. Usub-usub ilang gawi, usub-usub lang style, usub-usub lang sultian, dili consistent. Dili siya matinud-anon sa tanang panahon. Ikaw, ingani ka ba? Kay daga na to buutan ron, ugma di na. Buutan siya, ugma so di na. Di sa buutan, ugma so buutan. Dili consistent. Muning akong pirming giampos Ginoo. Tagaay kong kadasig nga everyday ako ma-preserve ang akong kaayo. Grasya na. Pangayo as Ginoo. Araw imo ma-preserve ang imong kaayo. Di kay moody ka. Di kay sub-usub imong batasan, o sub-usub imong kinaiya. Di kay sub-usub ang imong gawi, o sub-usub imong sultian. Buutan ng orasan, ikatataw, di na. Moody. Plastic ka if you have that kind of attitudes. Artificial lang imong pagkatao. Dili consistent. Ikaw, buutan na kas imong trabahoan sa inyo dili ka consistent. Numdum ako sa lidang dream dad, nga kining Paris ni Basti ni Sanjo, not mistaken, kining babae ngayang partner si Alex, trabaho sa iyang amo nga si Basti niya, at the same time iya pong yatiman iyang mga igsuol pa eskwela, iyang gitiman iyang ginikanang masakiton, nakapamalandong ko consistent ang iyang kinaiya, butas iyang tabuan, butas ilaha. Kita yung nagbuutan na sa tabuan sa ato di tingali og lahi ang atong naong dito sa atong balay, lahi itong naong ug asta paingon, asta magtrabaho, asta magnegosyo, asta maghimo sa unsay atong gusto. Nang today, aron di ka plastic, di ka artificial nga pagkatao, be consistent sa imong kabuutan, sa imong kaayo. Consistent ka dapat niana sa matag panahon. On the other side, in our gospel, ito makita nga mapustulis, naguul na balaka, naglalis. Because they had fear towards Christ. Why? They forgot to bring bread for them to eat. They were in troubles at that very moment. Nag-trouble sila. Naguol sila. They worried kay ni kadagpan sao na ni sukan tanis atong maestro, kasukan taning Kristo. Wala lang una-una na si Kristo will get angry to them for not bringing bread sa ilang journey diya sa sakayan aron lang makaon. So pa ang ilang pananaw ni Kristo isog towards them, masuko kay was na kadagpan. Muna ilang panglantaw ni Kristo. Muna ilang hulagway ni Kristo sa ilang kasing-kasing una-una. Muna naglali sila. Muna yun sa St. Jerome Biblical Commentary, page 39. The cause of their debate, discussion, the cause of annoyance between them, the disciples of Christ, tungod kay nakalimot sa dagdagpan o sa rakabuk ilang nada, dito paigo nila. Muto naglalis, nauna nila, kasabaan di kang Kristo ani, kasabaan kita.
Probably ingong mga biblical scholars kini mga apostoles galalis gatudtod ikaw manggod. Wa mo ka magda. Ug ingon pa ka, akong tayda. Wa man ka moingon. Tanawa, wa nang taypan. Kasabaan gid ang Kristo ron. Nganong ako ning marilit tungod kay ingani baya ang daghang pamilya. Isitag blimay, isitag birahanay kun kinsay sayop. Suds tong balay. Kusog kay ka mo pinpoint og tao nga imong sayop na. Mo na tabos mga apostoles ingon ang mga biblical scholars, if you don't mind. Nga naglalis na, ikaw man good. Apostolisa kang, wa man kay, klaro, wa man ka mag-ingon, wa di paan, kay magdaon ta ko. Kasuway ba itana sa itong mga travels, itong mga lakaw, na sometimes, na may mga little arguments with my wife, yung sa idse, lagingon ta kang wa ka magdaan na, kay ako kang andaman. Oh. Sometimes po ako mangitag butang, wa pud kada akong wife, kay wa pud siya magkabantay, mato ako piingon, dapat imo kong gi-orient para makada ako daan, nga wa din mo madang akong gusto. Pero ginagmay, simple ra kayo na, kay gagmay ramang mga butang items ka na mag-travel me, nga di na mo mabitbit. But you know what, sus, pamilya, kining annoyance, kining kagubot, kining debates, discussions, kung kinsay sayop, uso ba yan eh? Na yung mga sawa, kusog kayo magpinpuin, iyang anak sayop, iyang bana sayop, ang bana pud kusog kayo mo pinpuin nga iyang asawa sayop, iyang anak sayop, ug di mangali, silingan sayop. Maglalista sa makadagang igayon, kung kinsay sayop, kung kinsay sadan, kung kinsay na ay pagkuwang, nganong wa may tabo ning butanga, or else nganong may tabo ning butanga. Kay doon na may duha ka pangitabo. Wa may tabo. Og nahitabo na. Unsa man ni? How I can define to you these things? Like the disciples. Wa mas lakada. Usara ka bukpan. Pero nahitabo na. No chance nga muadto pa sila sa baybayon or magkuwagpan or makaon. Humana. Pero wa sila'y nada. Wa sila'y nakuha. Ang uban pod na ay bidya nga nitabo tungod kay na ay gihimo ang tao. And this is what I mean. Doon ay duha ka pangitabo. Ang wa may tabo og nahitabo na. Unsa maning wa may tabo, way pan. Kay way nagda. Mo nang was ni kanon. Unsa maning nahitabo, beta na disgrasya tungod sa reckless sa tao, tungod sa di maayong gibuhat sa usa ka tao. Mo ni epiktos iyang daotang gibuhat. Mao nang naay pangitabo nga wa may tabo og nahitabo gyud. Nya ang ato ra bang expertise individual upas abtik ta mo pinpuin kinsay utor, kinsay hinungdan, kinsay nakahimo niini. Mao ni ginalis sa mga apostoles. Mayo gali kay wa ni na magsumbagay, wa ni magsinuntukay. Kay ang ilang una-una si Kristo mga saba gina nato. Ikaw manggod mo ka magdagpan, wa mo ka magdagod. Nagsabaw ta ka kay bitbit ug di ka gusto. Nang inato nga discussion ba? Probably wa tila kusgaron si Kristo di kayo makadungog. Iya to itong hilom paungaway sa gibati. Kaya mo man itapos Ebanghelyo, nang gilalis la, nang gi-argue sila, kaya nga kunong way pan, na maglalis man og way gi-blame. Right? Nas na gi-blame. Probably ilang kauban. Kita abtik na mo blames, kuyog itong pamilya, kuyog itong banay, kuyog sa atong grupo, kuyog sa atong trabawan. Kusog kayo mo blame. Kusog mo blame sa palibot sa gobyerno. Pero akong advice ninyo, suway blame imong kaugalingon, tig ikaw mahinungdan ni ini because you have done nothing. Wa kay gibuhat. Kay ngano ato mang ipangsandig sa uban ang unsay atong gustong himuon, gusto nato sila mo himo kay gusto tang magpasayon. And this is happening in our gospel. Instead, any one of them, each one of them will bring bread. Now, nagsalig sila sa usag-usa nga naay magbitbit kay nagpasayon. Nay nakabitbit usara, naniguro siguro puning usa. Una-una ako magdakog palod sa kabuk. Sigurista sa ni. Mo pa problema, usa ka bugpan dias Ebanghelyo. Ngano usa ka bugpan di sigurista puning apostolisa ni. Not mention who is this disciples? Who is this disciple? Who was this person? Not mentioned in the gospel. But
The proof of what I am saying is one bread, usa ka bukpan. Represent sa usa ka buktaw nga nagdala. Nga nawa magiya tuluha, upata, limaha. Ano mahimo ang 3 kay 3 gud sa kabuk. Kuyog di Kristo. Iya sometimes ingani ba ta. Pag natay butang gusto tang kanang igo ra para nato, di ta gusto manubra kay mahadlok tang makaambit ang uban kay hakugan puta panagsa. Ay maglimod dagan. Say magdungag ta paigo ra gyud arong way silinga mga bahaw. Kita magutag sudan igo ra gyud arong di ta makahatag silingan kay mahadlok tang magansi. Maganda ta og okasyon kanang igo ra gyud sa tong pamilya og imbitadong tao nung kang pasubraan kay madlo ka ng silingan nibo makakaon ngilad nga kinaiya. Ngilad nga batasan na. Mo ni akong na-analyze sa ebanghelyo with due respect sa kasabot sa akong point. With due respect sa di mo dawat sa akong presentasyon. It is not my problem anymore. Usa ra ka bukpan sa ebanghelyo. Usa ka replika nga naay usa ka apostol ga bitbit ija-ijara taga asa kaning ija-ijahon man. Ingani biya ta, ija-ijahon ta. Maniguro tag ato. Di ta mo na sa uban. Kay man mo sa ra ka bukpan. Mao pa ni usas ilang ginalisan. Ikaw man gud nagbitbit ka imura. Ikaw ra usa. Imura paigos imong tiyan, ha? Laugan jud ka, hakugan jud ka, ija-ijahon ka. Posibleng usa na silang arguments. O di ba? Wa man gud mo magda, ako ra may nagda, kamo tapuan magud mo, ako ra nakasiguro are nya mangayo mo, ako ra man eh. Mao man ay atong papils kalibutan ba pag naa ka mangwinta ka sa ubang wa. Kay sakto imong pananaw sa mong kuglingon, ha? Paminaw nimo ikaw mo ay nakahimog saktong lakang sila sayop. Mo naming tong usa ka apostol. Ato ra ning presumption pero probably ingani man ang senaryo sa kalibutan. Atong ibitbit ang ebanghelyo tinuod nga pangitabo sa atong kinabuhi. Nga ang usa ka apostol nga pan nakiglalis to. Kamo man gud mga tapuan mo. Ako da koy pano. Gawas og si Kristo gabitbit to pero imposible pod. Iya gitong disipulo usa ka buk gabitbit og pan usa ka buk. Kay mato din usa ra ka bukpan ang ilang nadala dito sa kayan usa ka buk. Probably one of the disciples brought this bread. Pero only one. Ngano? Sigurista. Nauna ni ako ra na pan. Kay ako ra may buutan. Kamo, tapuan mo, amoy klaro. Ako rin makakaon. Ani, ayaw pangayo. Ani, kay ako ra ni. Sometimes we have this attitude. Selfishness. Greediness. Ephesians 5:5, boy ako malangit. Sigurista ta. Gusto ang butang na nato ato ra. Gusto ta mo himog butang kanang kita rin makabenepisyo, never ang uban. Ug natay butang pagkaon gustang kita ra gi makapaymos manang itagog slip hangtod madaot, mabaho, madaot, malata. Kay hakugan ta sometimes. Sakit ning kamaturan na is of course because this is true. Truth hurts. Like a dog, if it bites, it hurts. Sometimes ingana ba tag kinaiya? Magdala ta ato ra, magkaon ta ato ra, natahimuon ato ra. Di kita kadag extra parang uban maka kaon. Mabito nang nausuron BYOP. What is BYOP? Abi ko radyo na di man di ay. Bring your own baon. Bring your own preparation. BYOB. Bring your own baon. BYOP. Bring your own preparation. But include 3 persons. Mo na magdaka daghan. Include yun, 4 ka tao, 5 ka tao. Muna inigdunjang ito sa kananan, daghan kayong pagkaon, kay gipasubraan man. Kay kundi i-remind nga, include 4 persons, 3 persons, magdana siya, igo ra po siyang makaon, igo ra siyang kagalingon. And that is selfishness. And probably, one of the arguments, one of the reasons why they had arguments, tungod na, kay kini usa righteous nga sila kadagpan, sila wa, tapuan. Or else, gi-blame in reverse. Kini nagdagpan. Giingnas mga kauban. Ikaw sigurista ka. Ikaw rin dada. Gidaghan to mo. Apilan minimo. Nung ikaw ramay nagda. Imro kagulingon imong gisiguro. Mao nang dunay debates, dunay discussion, dunay arguments. Sud sa sakayan. Nya si Kristo nagpaminaw lang. Dito sa daplin. Sa unsay lang ginalisan. Naglalay slas pan. Nahadloks lang mapasmo, nahadloks lang gutuman, ingos Kristo. Naunsa mo?
Wa ba mo kinumdum nga nagpakaon magkog pila ka libong mga tao? 7,000, 5,000 akong gipakaon. Naman sa Mark chapter 6 verse 30 upward, gipakaon ni ang 5,000 ka tao. Nakalimot mo ana. Gamitan niyong common sense. Yung si Kristo, kalimot mo anak, ano maglalis mo magway pagkaon, ano maglalis mo magway pan, ano maglalis mo magwa mo kabitbit, nga pwede man ko, nga magpan, o pinakabuk gusto ninyo. Minsi si Kristo nga kaya siyang magbilagro, yes of course. Pero mga disipulo, naglalis la, pas mo gitaan ni, huwag iti kanunan ni sigurista ka, kamupod tapuan, isig bangayan ba? So sa kayan, ingana ra ba atong pamilya, isig bangayan, ikaw manggod, tapuan ka, ikaw manggod, ikaw mo trabaho. Ug ba, ikaw manggod, ija-ijahon ka, sigurista ka. Unay conflict between sa pamilya ug di ba silingan to silingan. Am I right? I'm making sense, sir. This is true or not? This is true. No dawat mo ani kung teaching of daily, wa gikoy problema ni ana, pero I am revealing to you the whole truth today. Nakiling tabus ebanghelyo tinuod ni sa atong kinabuhi. Ngay sitag blame og tao suls balay silingan. Ug naay krisis sa panggobyerno, gobyerno banatan. Kung maglisod tag kaon, gobyerno banatan. Ingon si John Kennedy, do not wait what the government can do for you, or else that blame the government. But think what you can do for the government, or else try to blame yourself. Why this is happening in our society right now? Why we are in crisis economically? Why we have troubles? Why there are conflicts around us? That blame others. Probably ikaw imong kaugalingon imong i-blame nga nitabo ni. Ang ato bang weakness dali tang makakita sa sayop sa uban, pero di ta kita sa atong pagkuwang, sa atong apan, sa atong mga kahinaan, sa atong kaugalingon, sa atong kaluuban. We are easily to see, it is easy for us to see the weaknesses of other people, but it's very difficult and hard to see our own weaknesses. Ang atong master mo blame, ang atong master mo pinpoint, ang atong master mo pasangil, mo ditong masterpiece. Kinsa uban imong kaugalingon, i-excuse na to, i-exempted na to. Muna o magdakag pagkaon, maghanda mo, pasabray ninyo, ay panundog sa apostol diris ebanghelyo, nagdagpan sa usa ra kabukpod, sigurista. Nga kamupod, be responsible sa unsay ang ayang himuon. Kay usay magsalig man ta, na mga tao bitaw magsalig na lang sa uban. Manang uban mo angal ngano kay na may uban dependence na kaayo sa ubang tao. Na ba ni daghan dependence na ta. We could not move without these people to assist, to help you. Pero this is my message. Do not give them fish only. Teach them how to catch fish. Ayan tagaay sila og isda, tudloy unsang pagpangista. And this is what I am trying to do to my brothers and sisters. Nga dili sila pirming mangayo, kundi lihok, diskarte, aron makakitag kwarta. Muna akong i-practice sa akong pamilya ug sa atong mga ministry members nga di magsipangayo, kundi practice, diskarte, lihok, di magsalig ug mahimo. Manitabo sa ebanghelyo. Wa magdaan uban kay nagsalig nga ang uban muda. Ang ilang tiyan giasa nas ilang kauban. And there are many instances in our society like this. Nga tungod sa itong katapulan, tungod kayo tayo gihimo, wa diskarte, wa tay pakialam sa atong kaugalingon nga panginanglan atong iasa sa uban. Atong iasa sa ubang mga tao, sa atong palibot, sa atong pamilya, usilingan. Even, naitabo ni, sa mata usa kanato, ng atong kalambuan, atong iasa sa gobyerno, nga di na tinuod. Progress, development starts with you, individual of you,
Diha magsugod ang tinuod na kalambuan, ang gobyerno, assessment ng ila, assistance ng ilang mahimo para kanato. Maunang impossible. Ayaw iasa ang imong kapalaran sa kamot sa uban. Ayaw iasa ang imong papel sa imong kinabuhi sa uban. Impossible. Ayaw. And on the other side, on the other hand, impossible. Ug na kay himuon, na kay bitbiton, na kay kwaon, na kay i-produce daghana. Ay panundog sa apostol, ija-ijara. Kumahimo daghana aron daghang makakaon, daghang malipay, daghang makabenepisyo. In other words, pag muhatag ka pasubray. Pag maokasyon ka pasubray. Pag mulimos ka pasubray. Pag manghatag mo sa ministries Ginoo like this and in your parishes pasubray, parang daghan ang makabenepisyo niini. Di kay ang atong pirming himuon ka ng igo ra gid nato. Di ta gusto manubra kay madlok tang makapaambit sa ubang tao kay nyag malugi ka, maginansi ka. Sometimes we have the same thought and mentality of the disciples of Christ. They worried, deferred towards Christ, that Christ got angry to them. Kay ingana man ang ilang presumption, ingana ang ilang una-una, ingana man ang ilang pananaw ni Kristo, tanawa, katilaos lang Kristo. Katilaw sila. Gi-strike ka ni Kristo. Yung Kristo na may mata buta mo, na may utok kanya gamita, na may bakba amang mo. Yung naging si Bangilyo. Ngano? Tungod kay mao to ilang palanaw ni Kristo. What they taught became reality. What they had in their minds nahitabo came into existence at that moment. If we have this same mentality, thoughts towards God, that God is getting angry to each one of us, that God is a punishing God, God is not a loving God, He's not a concerned God to us, then disasters will come to you. Ngano? Imo mang gitan-ong Ginoo na usa ka horror monster sa imong pagkatao. This is in our gospel. Gikasab-an mas ng Kristo. Yes, of course. Gibirahan, gibanatan, gisultian. Ngano? Kay mo may lang nauna, kasab-an kitang Kristo ani. Kay wata kadagpan. Mo may lang presumption nga to ni Kristo. Mo may lang pananaw ni Kristo. Di nahitabo. Ingani ra ba? Pag ingana ang atong dagan sa kinabuhi, pag ang imong pananaw na una problema, hasmagad yung kag problema. Believe me. Believe me in this matter because I have many experiences like this. Pag imong utok, kuna-una, kasing-kasing, pulos problema, kasakit pagsuway, kung kana matag-adlaw, may musod sa imong utok, hasmagan gikaana. Hantod, muhagba ka. O mamilog panagsa na lang, kinawad ang nakagpaglaom sa imong kinabuhi. Kung ay muna-una, God is a punishing God, is a horror God, is a monster God, then disasters will come to you. Kaya mo may imong nahunas, Ginoo. Believe me, what we figure out from our minds, from our hearts, it will come into existence. Ingana ka powerful ang utok nato. Believe me. Ingana ka powerful ang atong kasing-kasing. Ingana ka powerful ang atong dila. Because what we think, what we feel, what we say, it will magnet a certain event, a certain thing to come in our lives. Kung pirmi ni mo ginawa ng butanga, muabot na, kay magnito na sa imong nauna. Kung pirmi ni mo nagibati, magnito na sa imong pagbati. Kung pirmi ni mo nagisulti, magnito na sa imong gisulti. Mo nang beware sa unsay imong ginauna, sa unsay imong gibati, sa unsay imong gisulti, because it will come into existence. Believe me. Kung dautan kag nauna, dautan mo abot nimo. Kung dautan kag sultian, imong gitawag ang dautan pangitabo nimo. Kung dautan kag pagbati, moabot ng dautan pangitabo kanimo. Listen to this, people. Sometimes we are the same with the disciples of Christ.
They misunderstood Christ as what we call, itukan nga, matutudlo, itukan nga, master. Dali mo flare up, dali masuko, sa puton mudi nga Kristo. Di nakatilaw sila. Birahan silang Kristo in this gospel. Birahan. Kamu, na may utok, inyo gamita. What we think, what we feel, what we say, naigahom. Makamagnet na. Kasuway ko, ana. Ang daotang source kong utok, nahitabo na ko. Ang daotang nahitabo sa akong kasing-kasing, nahitabo na ko. Ang unsay pirming akong isulti mo, nahitabo. Karon, in my new level sa akong pagka-Kristiyano, nining presenting kapanaunan, akong gi-reverse. Tanangas kong utok, gipaningkamutan akong pulos positive. Tanang kong gisulti, akong gipaningkamutan pulos positive. Tanang kong gibati, akong gipaningkamutan nga pulos positive. Ug lami kaayo ang akong adlaw. A very inspired day. Inspiring kaayo ang akong kinabuhi. Every day. Ngano, tungod kay akong gisaksakan ng akong utok ug positibong una-una, positibong mga pulong, positibong pagbati, apply it in your lives. Ingna kog bakak ang akong gitudlo ninyo at this very hour. Imong utok gamhana na, makamagnet na, ug unsay ginahunaan na. You got me? And this is proven na tunyag adlaw I visited a certain family in Pangdan, Elpidia o Panpilo. Last Sunday, when I arrived to their house in Pangdan, Tay Panpilo said to me, Edsel, you know, I thought that you will come in our residence today. That is what he called mental telepathy. Mura ko gimagnet sa una ni Tay Panpilo, kay ang una-una muadto mo ko sila. Unya mao day ilang ginaunang muadto ko kay unsay cellphone kay nasa gihatag nako. Lagot mon kay maghuman pa sa ni. Oh. Kabalo mo, my dear people, this is true. Nga unsay imong ginauna magnito ng imong ginauna. Kung maguna kag negative hasmagan ka na. Kung maguna kag dautan, hasmagan ka. Unsay imong pagbati magnito na. Magnito na. Unsay imong sulti magnito na sa imong words. Mo nang akong advice ninyo, tabang maning ako ninyo, matagadlaw, pag nana ramog unsay angayan, pagbati ninyo, praktisa nga pulos na positive, inyong sultian pulos positive. Right? Tanawa, gibirahan ni Kristo yung disipulo, kaya mo pinapadanaw ni Kristo. Mo lang una-una, nga si Kristo masuko, yung Kristo, kamo, wag gamitan yung utok. There are many instances of our lives that we have the same attitudes to these disciples of Christ. Ask me, in what category, in what aspect? Listen. Diba? Gikan man si Kristo gamilagro, gagamagpan, gapalakaws bakol, gapakitas mga buta, gabanhag mga patay, unsa pa'y katingalahan. Gihimo ni Kristo! Biro! Mao ni katawanan kayo, ug ngilad nga pamantion. Dali kayong nakalimot ang iyang mga disipulo. Pagkasakit. Ingon si Kristo, iyang ginumerate. Gamitan yung utok, wa mo kay numdum. Gapakaon kog 5,000, gapakaon kog 4,000, gapakaon kog 7,000 people, gapakaon kog gamilagro ko, gahimo kog katingadahan. Unya, wa mo kay numdum ana. Why you are afraid to die because of starvation, because of what they called hunger rather. Why you have to die? Because of hunger. Kay what mo kadag pan. The bread that you brought is not enough. Sometimes you have that attitudes. Sayon kahit na makalimot sa mga butang nga gihimo sa Dios sa atong kinabuhi, mga milagro, mga panalangin, pabor sa Ginoo ngayang gihimo kaniadto gahapon, niadto ni aging buwan, niadto ni aging adlaw. We easily forgot all these miracles, blessings nga gihimos ginustong kinabuhi. My dear friends in Christ, listen to this. Ang atong mga